year, medyo bugbog siya sa negative criticisms. Ang daming kumalat na mga fake news, blind items sa social media. She's very stressed. Akala niya, initially, friends niya. But later on, nakasama din sa mga criticism sa kanya. So, he's very much down. Unfortunately, because of the issue, may mga ilan nag-back out ng mga project sana, contract na sign na eh. With the negative publicity and news, yung ibang contract parang na-pull out eh. And it's very specific na yung cause nung pag-pull out ng mga ready na sana na contract dahil dun sa mga issues na yun. Believe kami sa kanya eh. Hinarap niya yung kaso niya sa tamang proseso. Nung nakita niya yung dismissal, yung vindicated siya eh. Kasi finally, na clear na yung name niya sa kaso. May 13, 2026, formal na naghain sa Quezon City Prosecutor's Office ng reklamong acts of lasciviousness at gender-based sexual harassment sa ilalim ng Safe Spaces Act. Ang TV reporter at dating beauty queen na si Athena Imperial laban sa dating kasamahan sa trabaho na si Nico Wahe. Nangyari ang insidente noon pang April 7, 2025, higit isang taon bago nagsampa ng reklamo si Imperial. Matapos na mag-viral at pinagpiestahan online at social media ang balita, tahimik na hinarap ni Wahe ang matinding pagsubok sa kanyang karera bilang isang broadcast journalist at idinaan sa legal na proseso ang kanyang laban. June 19, humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa media si Wahe kasama ang kanyang abogado matapos maghain ng counter affidavit o kontrasalaysay sa mga reklamo ni Imperial. Importante naman dito is yung kliyente namin, si Sir Nico, is very ready to answer any allegation against him. And in fact, from the beginning naman, siya yung naglakas ng loob para harapin itong mga kaso. Kasi alam naman niya sa sarili niya na wala naman siyang kasalanan. So, yun naman ang importanteng bagay dito na hinarap niya yung kaso sa kanya. Kasama rin noon ni Nico ang kanyang may bahay na tumayo bilang isa sa mga testigo para patunayan na walang katotohanan ng mga paratang ni Imperial. Based naman dun sa complaint nila, I think yung case naman nila some of it rehash na lang sa similar case filed. So, again, just to reiterate, wala naman tinatago si Sir Nico. So, hindi naman kami ganun nahirapan since katotohanan lang naman yung nilagay namin sa counter affidavit. Matapos ang isang buwan, inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office ang resolusyon na nagbabasura sa mga isinampang reklamo ni Imperial laban kay Wahe. Gaya ng dati, ipinaubaya na lang ni Wahe ng mga abogado na lang niya ang magbigay ng pahayag sa Nation on the Move. Nung nalaman niya, of course, very happy siya. And alam mo yung vindicated eh. Sobrang vindicated ni Sir. Kasi in fairness kay Sir Nico, believe kami sa kanya eh. Kasi hinarap niya yung kaso head-on eh. Diba nga nanahimik siya. But of course, believe naman siya sa justice system natin and due process. Sa 15 pahinang resolusyon ng Quezon City Prosecutor's Office na pirmado ng isang Senior Assistant City Prosecutor, hinatigan at inaprubahan ng rekomendasyon ng Investigating Prosecutor na ibasura o i-dismiss ang mga reklamo ni Imperial laban kay Wahe. Basically, the elements of the alleged crime has not been established. There's lack of prima facie evidence. That's the findings of the Honorable Public Prosecutor. Previously kasi probable cause yan. So, the department circular ng Department of Justice natin na kinatigan naman ng Supreme Court, inangat kasi nila yung yung quantum of proof sa preliminary investigation. So, yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, mas mataas siyang mas mataas siyang proof as compared dun sa probable cause. So, dahil yung complaint nila, which from the beginning naman, alam namin na hindi siya magsusuffice na i-burden yung complaint nila with the required proof under the law, confident naman kami. Kaya na-dismiss din siya, specifically
or lack of prima facie evidence. Hindi na inisa-isa ng mga abogado ni Wahe ang nilalaban ng resolusyon kung bakit ibinasura ang bawat alegasyon. Pero maliwanag nila sa desisyon na nangyari ang lahat ng ipinaparatang sa isang pampublikong setting o lugar na nagpapakita na walang masamang balak o malaswang layunin si Wahe dahil bukas ang lugar sa mata ng publiko. Binanggit pa sa resolusyon ng isang Supreme Court ruling na kahalintulad na aligasyon na nangyari naman sa loob ng isang simbahan. Hindi mo siya makukumit in that particular public setting. Hindi may establish yung required elements if the alleged commission of the offense or crime is committed in that particular setup or findings ng nasa public place o mayroong makakakita ibang tao. We fully agree dun sa discussions ng other Honorable Public Prosecutor that the same case as mentioned dun sa jurisprudence na yon equally applies dito sa case ni Sir Nico. Ibinasura rin ang reklamong gender-based sexual harassment in the workplace na nakapaloob sa Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act. Batay sa resolusyon, bagamat magkasama sila sa trabaho, nangyari ang mga aligasyon laban kay Wahe sa labas ng pinapasukan nilang opisina. Matapos ang pagbasura sa mga reklamo, nakatakda naman ang paghahabla sa mga responsable umano sa pagdungis sa reputasyon ni Nico Wahe. Ang ready na naming file na case is for cyber libel. And identified na namin itong mga to with complete evidence and screenshots laban dun sa mga ilang certain individuals na nakisawsaw sa issue, na nagtook advantage ng opportunity, na lalong i-antagonize to destroy the good name of Sir Nico. So, of course, syempre, may mga consequence yan di ba? Hindi naman po pwede yung maninira sila ng tao, then hindi naman susuntok ng bawi si Sir Nico. So, in short, naka-ready na yung counter charges namin, kami naman. Desidido ang kampo ni Wahe na maghabol ng danyos dahil sa mga nawalang trabaho at oportunidad. Marami kasing opportunity talaga nawala kay Sir Nico Marami, sir. And in fact, we have the specific proof, the contract, documents, screenshots, conversation with the prospective project sana, which na terminate nga specifically dahil dito sa mga cases. And, yung mga blind items, kuno na pinakalat ng mga maraming tao. Sinubukang kunin ng Nation on the Move ang panig ni Athena Imperial pero hindi siya sumagot sa aming mga mensahe. Samantala, submitted for resolution na ang isa pang kaparehong reklamo laban kay Nico Wahe na hawak naman ng ibang investigating prosecutor. In our submissions, of course, ni-reiterate na namin that the case filed by Athena against Sir Nico was already dismissed. It is our humble position that the same case should also be dismissed. Considering again that itong si Athena at yung other individual na yun, same naman sila nag-file ng case Same time, yung affidavit nila, investigation data form, were subscribed by the same prosecutor, which contain again substantially the same allegation, same facts of law. So we're hopeful, again, but not dictating, that the said public prosecutor at least take into consideration yung naging discussion ng dismissal. Ayon sa mga abogado, ngayong tila nabunutan na ng malaking tinik sa dibdib si Nico Wahe. Magkakaroon na siya ng panahon para makabangong muli mula sa dagok ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. The important thing is the case is officially dismissed, makaka-move forward na siya sa career niya. So ito kasi yung vindication So focus lang sa work. Then of course, lagi naman tayong ready to defend him. Ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move.